tatlong lalaki. Hindi ko na naman makalimutan si John Paul. Kasi biglang sumulpot yan eh. Nag-toilet lang yung nanay ko, biglang dumating yan. So, totally, tatlong lalaki, tatlong babae. At katulad ko po nung sinabi ko nung first time na nagsalita ako rito, sabi ng kapatid ko si Ate Ellen, ang mababait daw sa aming magkakapatid, nagigil na si Lorna. Ang mababait daw ay yung mga lalaki. Totoo ba yan? Siguro sa mga yun. Tatlong lalaki mababait. Yung mga babae raw, mga bruha raw, sabi ni Ate Ellen. Totoo? Totoo raw. At in-confirm din ng nanay ko kanina. Ma, totoo ba? Totoo raw, sabi ng nanay ko. Mabuting kapatid ko si Ate Ellen. Lagi po siyang nagpapraya. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Mapalad po kami sa buhay ng aming kapatid si Ate Ellen. Alam ko marami rito ang inampun ng Ate Ellen ko, hindi lang kamag-anak, pati mga churchmate, kaya alam ko maraming taong nahito ng aming kapatid. So sa pag-aaral po natin ngayon, gusto ko lang i-share. Sa Biblia, si Kristo rin po umattend ng burol. Meron siyang kaibigan si Martha at si Maria at si Lazarus. At nagministeryo po si Kristo at may nagsabi sa kanya, Teacher, yung kaibigan po niyo at mahal po ninyong kaibigan si Lazarus ay namatay. Basahin po natin. Gusto kong umpisahan natin. Nung ma-meet ni Kristo si Martha, sabi ni Martha, Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Si Martha po, ang lumapit kay Kristo, sabi niya, Panginoon, kung andito na kayo, hindi mamamatay ang aking kapatid. Sabi po ni Martha. At ano sinagot ni Kristo? Sabi niya, bubuhayin ko ang kapatid niyo. Hindi hahantong sa kamatayan ang kapatid niyo si Lazarus. So gusto kong bigyan ng emphasis sa inyo, may misyon si Kristo sa pagdalaw niya kay Lazarus. Sabi niya, hindi mamamatay si Lazarus. Pero nung time na yon, 4 na araw nagpatay si Lazarus. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng history ng mga Hudyo. Nung panahon ng Hudyo, kapag 3 araw daw namatay ang isang tao, yung kaluluwa niya raw ay gumagala lang daw sa paligid. At pag 4 na araw, totally wala na, patay na talaga siya. Kaya si Kristo, hinintay niya maging 4 na araw bago niya dalawin si Lazarus. At para ipatunayan at sabi niya, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whatsoever liveth and believeth in me shall never die. Believes that this, naniniwala ka ba rito? Ang mission ni Kristo para sa pagdalaw niya kay Lazarus ay hindi mamamatay si Lazarus, bibigyan niya ito ng buhay, mabubuhay siya muli, at para bigyan ng kaluwalhatian ang pangalan ng Ama na nasa langit. Remember that, yun ang mission niya. At alam niyo, nung nakasalubong niya ulit, si Martha yun, no? Nakasalubong niya ulit si Maria. At si Maria, sabi niya rito, basahin natin, Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hast been here, katulad ng sinabi ng kapatid niya, my brother had not died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping, which came with her, he groaned in the spirit and was troubled, and said, Where have you laid him? Tinanong ni Kristo, saan niyo pa nilibing si Lazarus? They said unto him, Lord, come and see. Itong pinakamaliit na verse sa Bible. Ano yan? Jesus
wept. Ang nakakapagtaka rito, bakit umiyak si Kristo? Alam niya nang bubuhayin si Lazarus eh. Bakit kailangan niya umiyak? Katulad po ng ginagawa natin ngayon. Nalulungkot tayo dahil wala na ang ating nanay, wala na aming panganay na kapatid. Nalulungkot tayo. Pero alam ni Kristo, bubuhayin niya si Lazarus eh. Bakit kailangan niya umiyak? Pakitang tao lang ba? Katulad po natin, may puso at may emosyon din si Kristo. At alam niyo ba yung luha na tumagas, yung precious tears na nanggaling sa mata ni Kristo, ay hindi para kay Lazarus. Alam niyo po ba kung para kanina yun? Para sa mga taong umaten nung burol. Para sa mga taong nabubuhay pa. Dahil sinabi ni Kristo, ang tao ay mamamatay ng isang beses at pagkatapos nito ay ang paghuhusga. Ang pag-iyak ni Kristo ay para sa taong buhay. Puntahan natin, supportahan natin ang verse kung bakit umiyak si Kristo. Sabi dito, for all have sinned and come short of the glory of God. For all have sinned and come short of the glory of God. Kung ikaw ay may pusod, lahat tayo may pusod eh. Ibig sabihin makasalanan ka. At kung ikaw ay makasalanan, ang kabayaran niya ay kamatayan. Lahat tayo mamamatay. At yun ang dahilan kung bakit umiyak si Kristo. Mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. Puntahan natin sa isa pang verse. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan na hindi lang pisikal, kamatayan na espiritual. Yun ang dahilan kung bakit tumulo ang luha ni Kristo. Dahil katulad ng sinabi ng pastor na pakinggan ko, mali yung tanong na sino ba ang pupunta sa langit? Ang tanong, sino ba ang pupunta sa impyerno? Lahat tayo pupunta sa impyerno dahil lahat tayo makasalanan. Walang mabuti dito. Sino rito ang hindi pa nakagawa ng kasalanan? Lahat tayo eh. At kung tayo nakagawa ng kasalanan, mamamatay tayo. Pero may good news. Lagi may good news. Sabi rito, sa Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God had raised Him from the dead, thou shalt be saved. Isa lang po ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hindi po ako nagsasalita ng religiyon. Nagsasalita po ako ng relasyon sa Panginoon. Hindi po tayo kayang dalhin sa kaharian ng Panginoon dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi tayo, kasi kung mabubuting gawa ang magdadala sa atin sa langit, hindi niya na kailangang ipadala ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa ating kasalanan. Kailangan natin ng tagapagligtas. At yun po ang gusto kong iwan sa inyo. Si Ate Ellen, I hope at na-assure namin na tumanggap siya sa Panginoon. At kay Ren, I beg na nagbantawag sa nakikiusap ako sa inyo o ini-encourage ko, at challenge ko sa inyo, kung hindi nyo pa nasubukan si Kristo, itong araw ng kaligtasan. Kilala ko ng mga taga-pinag-ipunan, sabi nung isa kong kapitbahay, mabuti kang anak eh. Hindi ako mabuti. Hindi ako mabuti. Masama ako eh. Kailangan ko ng tagapagligtas. Masama ako. Lahat tayo nangangailangan ng tagapagligtas. At gusto kong i-take itong opportunity na to para ibahagi sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Kay Kristo may pag-asa at may buhay na walang hanggan kung
kung sasabihin mo sa puso mo na Panginoon, tinatanggap kita at naniniwala ako na ikaw ay namatay sa aking mga kasalanan at ikaw ay nabuhay na muli. So, gusto kong iwan sa inyo yung challenge na yun at kayong magdidesisyon. Hindi ako magdidesisyon. Kaya, manalangin tayo bago ko tawagin yung mga paboritong kapatid ng aking ate Elena, mga mababait, kunyari. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Kahit sa maliit na mensahe yan, alam ko po, meron kayong hinito rito. Kumikilos kayo, Panginoon. Ang iyong salita ay makapangyarihan at buhay. At nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po ang iyong salita sa pangalan ko ni Jesus. Ito ang dalangin. Amen. Tinatawag ko yung